Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Monday morning sa inyong atanan. Panibago naman nga semana. Balik trabaho naman para sa mga empleyado naton. Kag para sa mga estudyante, do usually mga colleges na lang and universities ang nagapabilit na may ara pa sang klase. Gani, good morning sa inyong atanan. Adlaw kita sang Lunes, petsa 13 bulan sang Abril tuig 2026. Para sa mga nag-avail gali isang leave sang Webes, hindi holiday, long weekend ini kang avail sa inyong leave sang Biyernes, balik trabaho na kita subong adlaw sang Lunes. Good news para sa mga kauturan naton nga drivers. Finally, after sang sunod-sunod nga pagpatuman sang oil price hike, mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo nga magapatuman sang big time rollback sa presyo sang gatong naton. Mangin epektibo na ina buwas nga adlaw sang Martes, Abril 14. Dako gid ini nga bulig sa transport sector naton nga Are going on a run. padayon nga nagabaga no sa nga epekto sang tensyon didto sa may bahin sang Middle East. So ari bala pamatian naton ang anunsyo sang presidente kung pila ang lauman naton nga rollback sa presyo sang katong nga mangin epektibo na ina buwas nga adlaw. Ari pamatian naton si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Ari
Ari no, liwat naton nga pamatian ang nangin anunsyo sang presidente sa iyaman nga pagbalita sang good news nga may ara sang rollback sa presyo sang petrolyo, no? Medyo dako-dako ang nauman naton nga rollback, especially sa diesel. Ari bala pamatian naton liwat si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Martes po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga drivers, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hakayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Nabatian ang pagpahayag sang presidente kung saan siya mismo ang nagbalita sang rollback nga ipatuman buwas nga adlaw, no? So ang big time nga rollback lauman naton, especially sa diesel. 20 pesos and 89 centavos nga rollback. Kag sa may gasolina naman, may ara sang rollback nga 4 pesos and 43 centavos. Kag sa kerosene, 8 pesos and 50 centavos. Nabatian nyo man, no, ang pasalig sa presidente nga nagaubra subong ang gobyerno sa tanan nila nga mahimo. Agod mahagan-hagan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa gatong, especially sa pamilyang Pilipino. Kung madumduman ninyo, sunod-sunod ang ginapatigayon subong pagpanagtag sa cash relief assistance, especially last week sa mga tricycle drivers naton diri sa Western Visayas. Kag dito ya sa may Luzon area kag sa NCR na una nang hatagan ang mga PUJ drivers naton kag operators kinalauman naton nga basi ang sunod nga schedule naman na aside sa tricycle drivers ang makabaton naman sang bulig ang mga public utility jeepney drivers kag operators naton diri sa Western Visayas. Do isa man sa mga ginanunsyo sang presidente ang ining pagpatuman sang discount sa mga pasahero kag posible man nga pag subsidize sa mga pila naton ka mga modernized jeepney agud maghatag sang libre nga transportasyon, no? So amoy na ang pasalig sang presidente nga nagaubra sila sang tikang agud mahagan-hagan ang epekto sang sining nagapadayon nga energy emergency. Diri naman sa lokal nga level sa may Iloilo City Government, no, sa nagligad nga Sabado kag Domingo sa 7 ka designated nga gas stations nga designate sang Iloilo City Government nagpatigayon sang pagpatughong ang may masobra 1,000 ka public utility jeepney drivers kag operators gamit ang ilang fuel subsidy coupon. Iniya, no, nga bulig inisyatibo sang local government. So kada isa, no, sa benepisyaryo naton mapapadadditional ka man nga jeepney driver o kon modernized jeep nakabaton sang 1,500 pesos nga fuel subsidy.
Antes inang pagpatughong agin hiwat kahapon kag sang Sabado, unang agin panagtag ang ining fuel subsidy coupon sa mga qualified naton kag nag-apply nga jeepney drivers kag operators. No, so nabatian naton kay Gina ang istoryahanay sang mga driver no sa modernized jeep. Ang ila kuno nga trip no, ang isa nila ka trip naga kaon sang approximately 5 ka litro sang gasolina. So kung nagadalagan subong sa 130 No need to worry about your pre-recorded or 140 ang presyo sang diesel, ti amoy na ang lauman nato no times 5 amoy na ang isa nila ka trip. Yang 1,500 siguro mga approximately 10 liters ina sang gatong ilang nga magamit no, dako ini nga bulig kag kabahin lang man ini sa assistance kag ginahatag sang Iloilo City Government sa transport sector naton. Kung madumduman naton, unaya ang tricycle drivers nga nakabaton sang fuel subsidy. Ti ang ginahulat-hulat pa naton, after managtag sang cash relief assistance ang DSWD sa tricycle drivers, basi ang masunod ang mga PUJ drivers naton kag operators. Nagahulat-hulat lang kita sang schedule. Kag isa man sa ginaubrang atikang sang Iloilo City Government no sang last week ang pagpatuman sang community kitchen sa duha ka barangay dito sa may area sang Barangay Kalaparan sa Arevalo kag sa may Barangay Boulevard sa Molo. So ang ini nga community kitchens liwat ini nga ginbuksan bilang inisyatibo man sang Iloilo City Government kung sa diin ginahatagan sang libre nga pagkaon ang mga pamilya naton, most especially ang mga low income earners. Tinaglabot na sa 300 ka mga pumuluyo kada adlaw no, gikan sa duha ka barangay ang nakabenepisyo sang sining community kitchen. Ang community kitchen nga ini ang pagpahayag sang alkalde activated ini for a period of 5 days o kon 5 ka adlaw bago ini ipaidalom sa assessment sang Crisis Management Council no. So kung hindi ko magsala kung nag-umpisa ini last week no, kasi by this week matakop na ang 5 days ka operation sang sining community kitchen kag temporaryo ana ini nga maguntat no para mag-assess kung ano bala ang outcomes, ano bala ang nangin epekto sini sa komunidad. May kinahanglanon balang pagbago, may adjustment balang kinahanglan ipatuman antes liwat ini nga reactivate. Kag basi this time basi sa inyo na nga barangay kay may ara sang mga matrix o kon factors nga ginatanaw ang Iloilo City Government kag plano man ini nga ibuksan man sa iban pa nga area sang syudad ang ila gini ginalantaw kung ang inyo bala barangay madamo sang low income earners or madamo bala dira sang vulnerable sector nga kinahanglan sang bulig. Ano pa bala no? Dako ini nga bulig kung makita ninyo sa aton nga Facebook Live. Masustansya nga mga pagkaon ang ginaluto sang personnel sang Iloilo City Government nga nagaluto sa Uswag Community Kitchen no, may mga kumpleto sa ulutanon, may ara man sang isda no kag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupo si Councilor Nene de la Liana isang nagligad nga Biyernes kag Sabado naglibot sa sining community kitchens agud personal nga i-check ang kahimtangan sang mga pamilya nga naga-avail sang libre nga pagkaon gikan sa Iloilo City Government. And syempre, dugang man nato, no, ang nagluntad nga komosyon sa nagligad nga Sabado sa tunga sang mga bolantero dito sa may area sang super, malapit sa may area sang Iloilo Terminal Market, dira sa may Fuente Street. May mga social media videos nga nagalinapta subong, no,
nagatudlo anay kung sino bala sa bahin sang bolantero, sa mga personnel sang LEO, SSU o kon kapulisan ang nag-initiate sang sining komosyon kay ti ang pagpaathag sang Iloilo City Government nagapatuman sila sang clearing operation, no? Pero ang reklamo sa mga bolantero may mga baligya sila nga allegedly ha nga panghaboy or confiscate, no? Kung may mga baligya kuno sila nga nagkaladula nga hugot naman nga panginwala sang LEO, no? May mga allegations man nga may naghabuyanay sang mga material nga objects, no? Kapag panginwala man ini sang LEO sa karon, no? Ang Iloilo City Government padayon nga naga-coordinate sa LEO para istoryahan ang ining nagluntad nga komisyon kag ipaintindi sa mga bolantero ang ilang nga solusyon nga ginduso amo ini ang market days. Music tapes being accidentally erased. It can't happen. Diba isa sa mga ginatanaw naton base ang mga nagabaligya sini mga bag-o pa lang nga mga bolantero wala pa nakapalista sa LEO pero hindi man naton sila mabasol kay isa sa mga rason to nila may mga tuition fee sila nga ginahingagaw, may mga balaydan sila nga ginahingagaw by this week amo man na nga rason kung nga napilitan sila nga magbaligya dito sa may area sa Fuentes Street ang pagpaathag man niya sang Iloilo City Government nga may layi sila nga ginapatuman ano bala ini nga layi. So kung madumduman ninyo may ordinansa ang Iloilo City Government nga hugot nagabawal sa tanan nga nagabaligya within 100 meters away sa mga merkado publiko. Amoy na nga nagapatuman sila sang clearing operation since last week. Yang ginapropose nga market day sa mga bolantero, ara sa may Central Market, may ara man sa Iloilo Terminal Market, may ara man sa Haro Big Market, kag sa Mandurriao Market. So ang schedule para sa market day, specifically para sa mga bolantero, sa Central Market sa Lunes, alas 6 gabi, kag sa Martes, alas 5 sang aga. Sa may Iloilo Terminal Market naman, Martes, alas 6 aga, kag Miyerkules, alas 5 sang aga. Sa schedule naman sa Market Day sa Haro Big Market, Miyerkules, alas 6 gabi, kag Huwebes, alas 12 sang udto. Kag sa Mandurriao Market, may araman sang schedule, Biyernes, alas 6 gabi, kag Sabado, alas 5 sang aga. Tinguaan man naton karon nga laboton si Miss Maricel Mabakyaw ang pinuno sang LEO. Mangayo kita sang update kung ano to ang himuon sa nagluntad nga komosyon, kung may mga policies pa bala nga ipatuman bagid ang Iloilo City Government agon malikawan ang nagluntad nga insidente sang Sabado sang gabi. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sang aga. Wala na kasang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. By the way, 107,000 followers na kita sa aton nga Facebook page. Gani sa mga wala pa naka-like, comment, or follow sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo, padayon kamo nga mag-follow and mag-like. And stay updated sa mga balita pinaagi man sa pag-upod sa Radyo Pilipinas Iloilo Community. Sa kinaandan ako ang inyo alagad Emero Santiagudo kag kita ay liwat kita buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo